Gusto ko mag-nurse eh. Ayoko psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Ooh. Insan! Long time no see ah. Ano? Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Huh? Eh di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako, sure na pasado na. Ah. Nagre-review? Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gusto kong trabaho. Revise this, Mitch. Po? Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. Mali po lahat? Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh di mali lahat! Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. Gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaction yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ako. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? The heck, Mitch? Alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam. Sino matinong babae yung sasagot ng ganun? Mahal kita pero hindi ko kasi talaga alam. Sige, ganito ah. Kung iiwan ko yung side chick ko tapos magpo-propose ulit ako sa'yo, let's say, in 3 years, pakakasalan mo ba ako? Kahit na hindi ko malaman na niloko mo ko, I still can see myself marrying you. I don't know about the future. I don't know. You're sick. You're insensitive. This is why no one loves you. Kasi you don't know how to live with the people around you. Did you just call me para kumain sa labas? I doubt. Ano ba kasing problema mo, Mitch? I mean, alam ko naman na break na kayo ng ex mo, pero kasi may something eh. I don't know. Huh? Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Sofia. Uy, malapit na tayo sa bahay niyo. Ano sinasabi mo? I don't know where you are going. Wait. Are you crying? Everyone around me, they figured out kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. Ano gusto nilang trabaho, program, and they have this future and their mind is sobrang clear, but I don't know where I'm going. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong binuhay lang para mabuhay sa mundong to. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Mitch. Well, I took up architecture just because I feel like it's gonna be easy for me to draw, but that's not what happened. Akala ko, magiging masaya ako, pero nag-aaral lang ako para pumasa. You know, nagdo-drawing lang ako kasi yun yung record ng prof. I managed to graduate, but I don't see myself as an architect kaya hindi ako nag-take ng board exam and pumasok na lang ako sa corpo pero gumigising na lang ako kasi kailangan ko ng pera. Tapos niloko ako ng ex ko. Kasi sabi niya, I don't have any future plans kasama siya. Ano magagawa ko? Nahihirapan nga ako. Alam naman pakasalan ko siya hindi ko nga alam kung ano yung gusto ko. Mitch. Hindi na ako masaya. Nahihirapan akong maging masaya. I don't enjoy my life right now. Hindi ko alam kung saan papunta tong buhay ko ngayon. And this is making me frustrated na parang I just live to exist. I'm sorry. I just needed to let this out. You don't have to say anything. Okay, fed up na ako sa buhay ko. Sige na, umuwi ka na. Mitch. Gabi na, pwede ako makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irant lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo,
Matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinuupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Pa, ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ma? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto kong mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh! Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Edi, bye-bye. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito-ganyan. Thank you at nakaalis ka na! Oo, Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat ho. Ako naman next ha, yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ako pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you.
Grabe, Faye, kung hindi mo ako papansinin, maglalagay na ako ng foreign sign dito sa damdamin ko. Hindi ko alam ang katapusan ng universe, pero ang alam ko nagsisimula to sa you and I. Corny. Lecture ka ba? Kasi love na kita. Tumigil ka nga, Ter. Wi-Fi ka ba? Kasi I'm feeling connected with you. Sorry, mabagal yung internet namin. Better luck next time. Eh di gagawa natin ng paraan yan with G-Fiber Prepaid. Hindi lang up to 50 Mbps, hindi lang only internet, kundi affordable pa sa halagang 699 pesos for 30 days na. Lipat na sa G-Fiber Prepaid. E paano mag-purchase ng G-Fiber Prepaid? I-download mo yung Globe One app and go to the G-Fiber Prepaid page. Check mo if yung area mo is serviceable by entering your complete address and complete a digital application form and choose a day for modern installation. After mo magbayad, you can now submit your application. Simple lang ha. Reloadable na, no lockup na, no documents needed na, no monthly bills pa. Apply now, install in 24 hours. Galing nga, memorize mo. Kala mo lahat ng mga palusot mo, Faye, may kontra ako. Hindi naman kasi palusot yun, mabagal talaga yung internet namin, kaya plus points ka na sa pag-suggest ng G-Fiber Prepaid. Sabihan ko na agad si Mama para lumipat na kami ron. Naks naman! Chat mo ako mamaya. Mabilis na ako magre-reply. Salamat sa G-Fiber Prepaid. May usad na yung love life ko. Yes!